33 years old na bank teller nawala at natagpo ang nakalibing sa bakuran ng bahay. Ito ang kaso ni Tanya Camilde, pinatay at inilibing sa bakuran ng bahay ng dating asawa. Isipin mo, isang 33 anyos na bank teller, single mother sa dalawang anak at breadwinner ng pamilya, ay nakipagkita lamang sa dating asawa para mag-usap tungkol sa kanilang mga anak, pero hindi na siya umuwi. Pagkalipas ng 8 araw, natagpuan ang kanyang katawan sa isang shallow grave sa bakuran ng bahay. Nakabalot sa kumot, may plastic bag ang ulo at binaril sa likod ng ulo. Sino ang pumatay kay Tanya Camilde at bakit ganito ang kinahinatnan niya? Si Tanya Camilde, 33 years old, ay teller sa Rizal Commercial Banking Corporation o mas kilala bilang RCBC sa Manila. Mabait, masipag at breadwinner ng pamilya. May dalawang anak siya kay Fidel Sheldon Arsenas, 38 years old, dati niyang asawa. Naghiwalay sila dahil sa away at may ongoing issues tungkol sa custody at suporta sa mga bata. Noong June 20, 2015, nagkita sila sa isang restaurant sa Angeles City, Pampanga para mag-usap. Sabi ng pamilya, normal lang ang araw na iyon. Nag-text pa si Danya sa ina nitong si Liza D na okay lang siya, pero hindi na siya nakauwi. Nagpanik agad ang pamilya at nag-report sa pulis. Naghanap sila sa social media at sa paligid ng Angeles, pero wala. Pagkalipas ng 8 araw, June 28, 2015, natagpuan ang kanyang katawan sa bakuran ng bahay sa Barangay Balibago, Angeles City. Isang bahay na paupahan at pag-aari ng ina ng girlfriend ni Arsenas na si Maria Angela Francesca Dischioco. Nakabalot sa kumot, may plastic bag sa ulo at may sugat sa likod ng ulo. Ayon sa autopsy, binaril si Tanya sa likod ng ulo at tumagos ang bala sa harap ng kanyang muka at sinasabing walang laman ang tiyan nito. Posibleng ginutom siya ng 3 hanggang 4 na araw bago pinatay at walang signs ng struggle sa katawan. Sa investigasyon ng Pampanga CIDG at Angeles City Police, lumabas agad ang prime suspect, si Fidel Sheldon Arsenas, ang dating asawa. Ang motibo? Away sa custody at pera. Si Angela Dischioco, ang girlfriend ni Arsenas, ay umamin na tinulungan niyang ilibing ang katawan at linisin ang crime scene, pero hindi raw siya kasama sa pagpatay kay Tanya. Ayon kay Angela, pinilit daw siya ni Arsenas. Nag-file ang pamilya D ng murder at parricide charges laban kay Arsenas at sa girlfriend nito noong 2015. Ang hatol, sa kasamaang palad, si Arsenas ay tumakas at nananatiling person of interest at may warrant sa pagpatay kay Tanya. Noong 2016, 1 taon pagkatapos ng krimen, hindi pa rin siya nahahanap. May mga report na siya ay nagtatago o may proteksyon, habang ang nobya nitong si Angela ay na-charge bilang accessory at posibleng witness protection. Ang kaso ay nananatiling unresolved at wala pa ring final sentencing o closure para sa pamilya D. Si Liza D at ang kapatid na si Rosemary Andy ay patuloy na humihingi ng hustisya.